Ate, nais ko rin din pong matanong kasi nga yung nagkaroon tayo ng interview ay sadyang ano lang po yun, limit lang yung oras, no? Yung time na yun. Gusto ko pong malaman kasi nga napanood nyo na yung video na-share niya na siya po yung breadwinner dito sa pamilya. Ano pong nararamdaman nyo na sa murang edad ni Beyonce ay nagsusumikap na siya para sa pamilya nyo po? Na ano din po ako, minsan naawa din po nga ako sa kanya. Kasi kung sabi ko na, kung pinanganak lang kaming may kaya, hindi ka sana ganyan. Kasi hindi naman po baga natin, minsan napapagod din naman po siya. Kasi kaya, yun, parang minsan lalo. Mag-iyak ka na naman kami nito. Ayoko nang umiyak. Galing na kami doon. Kina Carla at kina Roseanne. Ngayon, iyak na naman. Ayoko na talaga. Kung hindi naman sana kami mahirap po din. Hindi sana, hindi sana siya. It's okay. It's okay, ate. Ibuhos niyo lang. Ibuhos niyo lang. Hindi ko inaway mama mo, ha. Nagkwentuhan lang kami. Ito po, ate. Hindi naman siya mapapagod ng ganyan. Na may araw ba, may mga araw ba na napapansin mo na napapagod na si Beyonce? Oo, minsan naawa kasi ako. Sinasabi niya ba pag pagod na siya? Hindi siya nagsasabi. Hindi siya Nakikita mo hindi lang siya sa galaw. magreklamo. Hindi siya gano'n na bata. Ni minsan hindi siya nagreklamo na napagod siya, pero naramdaman mo. Masakit. Oo, sobra. Kasi kung sabi ko nga sa kanya, kung kami lang hindi siya mapapagod yung lang. So parang sinisisi mo yung mga pagkakataon na sinisisi mo yung sarili mo dahil mahirap lang kayo, ganun po ba? Oo, tsaka dun sa mga basher, syempre yun, gano'n ba? Sabi ko siguro kung hindi ka nakaabigan, wala kang mga basher na. Kasi nga kung minsan masakit na yung salita, so parang sinasabi mo na kung hindi ka lang pumasok sa ganitong klaseng trabaho, ay walang mangbabash at magsasabi sa'yo ng ganito. Yung hindi siya masasaktan kasi minsan parang may iyak ka din pag minsan na mo siya na may nababasya siya. Ma, Oo. daw, tingnan mo yan. Pinapabasa niya sa'yo. Sabi ko, bayaan mo na, pinapalakas ko na lang yung loob niya. Pero ikaw mismo, sa loob-looban, sakit. Oo, sobra kasi yung sabihan siya na yung gano'n, na hindi naman nga gano'n siya, na parang ibang salita na yung masasamang salita na sa kanya, parang sakit nun sa akin. Ang sinasabi niya, yun nga, parang sa akin ang balik na mas masakit. Oo, kasi totoo. ako yung nanay. Yan po yung sinasabi ko talaga palagi. Na yung mga pakomento po natin sa mga anak nila, wala talagang ibang masasaktan. Unang-una po talaga ay yung magulang. Yung magulang. Totoo po yan. Kaya sabi ko, lakas lang siya ng loob. Ay. So, magpakalakas lang po siya. Nagustuhan mo talaga ang microphone na yan? Ikaw na lang i-interviewin ko. Hawakan ko na lang sa ganun ay hindi niya maano. Ito. Ganyan. So, ayun po ate, no, ipagpatuloy po natin yung naging kwentuhan natin kanina. So, isa po sa ang pinakamasakit po talaga para kay ate, no, sa nanay ni Beyonce ay yung mga pakomento pong negatibo. Pero, gladly po talaga, nung latest interview po natin sa kanya, binasa ko po yung mga komento. At saka, ang nakakasaya po, kasi ang dami pong nakakaintindi. Ang dami na pong lalong-lalo na yung magulang na ni Beyonce, yung nagpa-intindi sa mga manunood po natin. Nag-change mind po sila din. Mas lalo po nila kayong nauunawaan. Nagwala na siya kasi gusto talaga niyang anuhin. So, ayun po ate, pasensya na kung naging emotional po tayong dalawa. Si Beyonce po talaga ay malapit na sa loob ko. Malapit na po talaga kasi naiintindihan ko po siya. Hindi madali maging